Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Taas presyo sa agri-products, hindi maiiwasang epekto ng oil price hike, suspensyon sa taas pasahe. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Maaaring makaranas na rin ng taas presyo ang mga produktong agrikultura, bunsod ng epekto ng malawakang oil price hike, dulot ng tensyon sa Middle East. Ito ang pangamba ng Department of Agriculture o DA sa kabila ng sapat na supply sa mga imbakan ng ilang produkto, gaya ng baboy, manok, at sa gitna ng harvesting season ng ilang mga gulay. Ayon sa DA, ito ay maaaring dulot ng dagdag gastos sa pagbiyahe ng mga produkto na maaaring magpataas sa 3 piso kada kilo. Madali naman i-compute yung from point A to point B, magkano yung nagastos nila, magkano ilang tonelada yung kargado nila. At reasonable yung mga 3 piso kada kilo nagkakaroon ng increase because of additional transport cost. Samantala, sumirit naman ang presyo ng imported na bigas sa isang palengke sa Parañaque sa 60 pesos kada kilo mula sa dating 48 pesos. Habang pumalo rin sa 60 hanggang 67 pesos kada kilo ang ilang presyo ng mga lokal na bigas. Ayon sa mga retailer, ito ay dahil sa mataas na transport cost, dulot ng mega oil price hike. Batay naman sa bantay presyo ng DA, pumapalo na sa 45 to 49 pesos kada kilo ang well-bid na imported rice, habang 42 to 45 pesos kada kilo ang regular milled. Tumaas ito kung kukumpara sa dati nitong presyo bago magsimula ang gulo sa Middle East. Kaya naman pinaplano ng kagawaran ang paglilimita ng presyo ng bigas lalo na sa mga imported rice sa 50 pesos kada kilo. Actually, doon sa initial computation naman natin at nakausap na rin ni Secretary yung ilang importers, reasonable naman sa ngayon yung 50 pesos. There will be adjustments depende doon sa kung patuloy na tataas yung ating presyo ng dollar, yung dollar exchange rate, yung freight cost, saka yung presyo sa international market. Yan kasi nakaka-apekto sa presyuhan ng bigas na imported pagdating dito sa atin. Sa ngayon, wala pang tugon ng palasyo sa naturang rekomendasyon, habang walang balak ang DA na ipatupad ang price ceiling sa local rice upang matiyak ang kita ng mga lokal na magsasaka. Samantala, tiniyak ng DA na magiging sapat pa ang supply ng ilang produktong agrikultura sa bansa hanggang sa mga susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isinagawang transport strike kahapon, generally peaceful, ayon sa PNP. Pangkalahatang naging mapayapa ang isinagawang kilos protesta ng grupong Piston, kasabay naman ng kanilang tigil pasada kahapon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala silang naitalang anumang uri ng insidente na makasisira sa kaayusan at kapayapaan. Nagpakalat sila ng mga sapat na tauhan para bantayan ang mga lugar na pinagdarausan ng kilos protesta para tiyakin ang seguridad at inalulayan ang mga apektadong pasahero. Kasunod nito, binigyang diin ni Nartates na patuloy silang nakaalerto at handang tumugon sa pangangailangan ng publiko habang sinisiguro ang kaligtasan ng lahat. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.